Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong si Senator Robin Padilla, mga kababayan. So po, nagkalat na naman sa Senado, mga kababayan. At ito nga po ngayon ay meron po siyang ipinasang resolusyon, no, na ang nakasulat daw po terminated na, no, ideklarang terminated na ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Senator Robin, bawal po, no, na basta i-terminate, kailangan i-hearing, no, yung impeachment na yan. Dito malalaman natin na talagang walang alam to si Senator Robin Padilla, no? Sabi nga ng mga kababayan natin, ay, wag daw natin gagamitin yung taong bayan, sabi ni Senator Robin Padilla. Ano kaya magandang ipalit na salita sa taong bayan? Huwag niyong gamitin ang taong bayan, sabi ni Senator Bato de la Rosa pala, mga babayan, no? Anyway, ito po, no, may pinasang resolusyon itong si Senator Robin Padilla, mga babayan. Yun nga, sinasabing na ideklara na daw po na terminated, no, ang impeachment trial. Payag po ba kayo dyan, mga babayan? No, sinasabi ng mga judge, ng mga abogado, ng mga senador, no, sila Senator Pampilo Lacson, na hindi pwedeng i-terminate. No, sinasabi po yan na dapat i-hearing pa rin yung impeachment na yan. Okay? So, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasuporta sa atin. Shoutouts po sa inyo. Okay, so, eto na nga. Kasi bumoto kayo ng... Ay, nako. So, eto na, latest chismis. Eto na nga, mga kababayan. Ano? Yun na nga sinasabi, dideklaraw na terminated na daw, no. Pero bago 'yan, no, pakinggan muna natin yung kanyang sinabi doon po sa Senado, mga kababayan. Okay? So, eto 'yan. Panoorin natin para mas maintindihan natin kung ano yung kanyang mga sinabi dito, mga kababayan, ha. Okay, let's go. Senator Padilla, you may proceed, sir. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Katulad po ng sinabi ni Senator Joel Villanueva, ako po ay hindi po ako abogado. Katulad po ni Senator Bato. Pero sa maikling panahon ko po dito, lagi natin binubuksan ang ating rules. Okay. At yan po ang unang-unang dinala sa akin nung ako po ay nanalong senador at ako po ay pinuntahan ng sekretariat. Ang una pong binigay sa akin ay yung rules. Napaka-importante ng rules. Yan po ang unang-una talagang isinaksak sa aking ulo. At bukod po doon, tradisyon. May tradisyon dito na kailangan susundin mo, lalo ka na neophyte. Ngayon, ang tanong ko po, sa dalawang nangyaring impeachment, yan po ay kay Pangulong Estrada at kay Chief Justice Corona. Lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. Okay. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. At hindi naman din po ako kumokontra, katulad din po ni Senator Villanueva, kung meron po tayo mga gustong baguhin, bakit naman po ako kokontra? Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Ayan na, mga kababayan, no? Alam mo, ganyan yung mga nila, mga banat nila, no? Laging merong ganun salita, yung may mga ganun termino na kung saan na parang may pananakot, di ba? Na magkahiwa-hiwalay tayo, magkagulo-gulo tayo, no, magkawatak-watak tayo. May mga ganun lagi silang salita, mga babayan, kung titignan natin, no. Siyempre ikaw, Pilipino ka, kasama ka sa sambayan ng Pilipino, ayaw mo nung ganun. Diba? Pero kung papakinggan mo maigi
no, sila yung palaging nagbibitaw ng mga salitang ganon. No, yung magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay, mag-away-away, magkagulo-gulo. 'Di ba? Parang ini-inflict nila lagi sa isip ng tao, no, na yung ginagawa ninyong hakbang, no, ito ang magiging resulta. Diba, kahit hindi naman totoong mangyayari, kahit hindi naman talaga mangyayari. Diba? Yung mind conditioning, mind setting, laging nandoon sa kanila. Diba? Sa kabilang parlor, mga kababayan. Diba? Not specific na sinasabi ko kay Senator Robin Padilla, ha? Ano? Makikita kasi natin yan talaga eh. No, kahit doon sa mga vloggers sa kabilang parlor, laging ganyan yung mga atake nila, ganyan lagi yung diskarte nila. Bukang bibig nila yung magkaaway, magkakagulo. Makikita mo talagang gustong-gusto nilang magkagulo eh. No? Ewan ko, bakit yun lagi yung bukang bibig nila? Ano sa palagay ninyo? Bubang bansa natin talaga, gusto na natin gutay-gutayin. Kung Diba? meron po tayo Gutay-gutayin naman ngayon. Makikita niya talaga sa mga terminology nila eh. yung gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Anong connect, mga babae? Impeachment. No, yung pinag-uusapan dito. Diba? Pero walang connect yung mga binibitawan ni Senator Robin. Parang mema lang siya dito, mga babayan. Ito opinion ko lang, no? Parang mema lang. No, kasi nga nandun lang siya sa gilid eh. Pero maraming senador dito, no, halos hindi nagsalita. 'Di ba? Halos hindi nagsalita yung ibang senador dito eh. No, pero sila parang hindi nila matanggap na hindi sila magsasalita dahil ang pinag-uusapan dito, no, kay Vice President Sara Duterte. Hanggat maaari nga sinasabi ni Senator Chis Escudero, huwag kayong magsasalita. Diba? Parang ibang diskusyon lang. 'Di ba? Pero bakit bakit ganun yung mga banat nila, mga babayan? 'Di ba? Ito si Senator Robin, ewan ko lang hindi ko kasi makita na merong na relevant, no, yung kanyang mga sinasabi dito. Okay na sana sabi mo wala akong alam sa batas, no, pero eto sana ganito ganyan. Pero yung i-relate mo, sabihin mo na galing ka sa ganyan, sa ganito, parang irrelevant na yan. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Oo, pero ibang korte yon, Senator Robin. Hindi impeachment court yon, hindi impeachment court, no? Hindi impeachment court yon. Mga artisian, mga ganyan yung yung mga pinagdaanan nito ni Senator Robin eh. 'Di ba? So ang layo, hindi relate, no, magkaiba, mga kababayan. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro talagang no, talagang pinagmamalaki niya yung mga ganong pinagdaanan niya, mga kababayan. Samantalang yung ibang mga senador hindi nagsasalita ng ganyan eh. Di ba? Di ba? Si Senator Panfilo Lacson nung hinanap siya, pinagbalaki niya ba? Pinagsasabi niya ba yung ganun na nangyari? Hindi naman, di ba? So bakit kailangan sabihin ito ni Senator Robin Padilla dito? Laging mapapansin niyo pagka may mga ganyang speech sila, may mga ganyang dialogo sila, laging nasisingit 'yon. No? Pag may mga hearing, laging nasisingit 'yon. Di ba? Hindi na dapat. Paintindi po natin sa lahat na due process. Process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng palundag-lundag. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ayan, di ba? Thank you, Senator Padilla. Di ba? Due process. Kaya nga nagkakaroon tayo ng hearing eh. So nasa ng due process pagka tinanggal natin, no? Pagka tinanggal natin yung proseso ng pag-hearing, mga kababayan. Nasa ng due process doon, Senator Robin Padilla. Sumisigaw ka ng due process, no? Pero yung due process para dito kay VP Sara Duterte, para sa impeachment, hindi mo naiintindihan. Diba? May due process eh. Okay, so eto, mga kababayan, yung balita na kung saan ay sinasabi nga, no, na nagpasa siya ng resolution para i-deklarang terminated na daw po no, impeachment trial.
Ay nako, tuloy natin. Bago ang oath-taking ni Senate President Escudero, pinagdebatihan sa Senado ang kapalaran ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mosyon ng minorya, simulan na ito, habang si Senator Robin Padilla nais itong ma-terminate na walang paglilitis. May report si Joseph Moro. Sa kasaysayan ng impeachment na dininig ng Senado, ngayon lamang susubukan ng ilang senador na ipadismiss ang kaso kahit walang paglilitis. Sa Senate Resolution 1371 na inihain ni Senator Robin Padilla. Ngayon lang daw mga babayan susubukan no na i-terminate ang impeachment na walang paglilitis. 'Di ba? For the first time. 'Di ba? Pero sinasabi ng konstitusyon, sinasabi ng batas, hindi po pwede yung gusto ninyo. Kailangan umpisahan yung hearing na yan. Then, tsaka kayo mag-decide. No? Tsaka ninyo pagbotohan, guilty or not guilty pa. Doon kayo. Diba? Ano bang problema? Bakit hinaharang ninyong mag-proceed yung impeachment? Diba? Bakit hinaharang ninyo na tumuloy yung impeachment? Anong problema? Mismong si VP Sara Duterte ang may sabi, ituloy yung impeachment na yan para malinis ko yung pangalan ko. Diba? Hayaan ninyo mag-proceed yung impeachment, then that's the time. No? Senator judges naman kayo eh. Di tsaka kayo bumoto. Diba? Hindi yung ngayon pa lang, mag-uumpisa pa lang, hinaharang na ninyo. Anong meron? Anong problema? Diba mga babayan? Ipinunto niya ang Senate rules sa lahat ng matters of proceedings ay natatapos kasabay ng pagtatapos ng isang kongreso. At ito pa, sinabi mismo ni Senator Chis Escudero na pwedeng tumawid, mga babayan. Pwedeng ituloy yan. So, sa 20th Congress. Diba? Mag-a-adjourn sine die na ang 19th Congress sa June 13. Ang tanong dito mga babayan, naintindihan ba ni Senator Robin Padilla yung rules no ng impeachment at saka yung mga terminology ng impeachment na ginamit diyan? 'Di ba? Naintindihan kaya ni Senator Robin Padilla yan? Tanong lang po. No? Tanong lang naman. Wala naman akong inuhusgahan dito. Kasi kahit ako, hindi ko naman naintindihan lahat yan eh. Diba? Kahit kayo, aminin ninyo. Diba? Ang tanong dito, dapat bago gumawa ng ganitong resolution, si Senator Robin Padilla, dapat naintindihan niya. At sana naintindihan niya kung ano yung nilalaman ng resolution na pinapaikot niya. Diba? Dapat daw ituring ng terminated ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero punto ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, lumalabag daw sa saligang batas ang resolusyon. It's very clear under the Constitution that the Senate has the power and the duty to try and decide impeachment cases. So they cannot abdicate that duty. Bago nito, naghain ng mosyon ng minority bloc para simulan na ang impeachment proceedings. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, matindi na ang batikos sa Senado dahil hanggang ngayon hindi pa rin inaaksyonan ng articles of impeachment na ipinadala ng Kamara noon pang February 5. Any further delay not only undermines the explicit mandate of the Constitution and our rules, it risks eroding public trust in the Senate's capacity and capability to uphold the accountability of public officers and the rule of law. Sa mosyon ni Pimentel, ititigil ang legislative business ng Senado para makapag-convene na bilang impeachment court at makapanumpa ang mga senador na tatayong judge. Gagawa na rin sila ng trial calendar at saka ipatatawag ang prosecution panel bukas alas 2 ng hapon para basahin ang articles of impeachment. Sunod, i-issuehan ng writ of summons ang bise. Sinagundahan ni Senador Risa Ontiveros ang mosyon. Nauna nang iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na gawin ang impeachment trial mula June 11 hanggang 30. Ang promulgation o paghatol kay VP Sara target sa June 30 na huling araw ng 19th Congress. We can still start the impeachment process, but I stick to the constitutional precept that we cannot carry over because it is not part of the Constitution. We can only interpret the word
as enshrined in the Constitution. Pabor dito si Senador Mig Zubiri para raw hindi na makwestiyon kung legal bang tumawid ang impeachment complaint sa 20th Congress. Pero tingin ni Ontiveros masyadong maiksi ang panahong sinasabi ni Tolentino. Sa mga simpleng civil case nga raw, 30 araw ang inilalaan ng korte. Oo, kasi ito pa mga kababayan, no? Imagine ninyo, pag file nila yan, pag nagsimula na yung impeachment na yan, mga kababayan, sinasabi nila na mga abogado, ng mga eksperto, no, na meron pa daw 10 days. Bibigyan ng 10 days para sumagot, no, itong kampo ni VP Sara. Tapos another 5 days para sumagot naman yung kabilang panig. No? Tapos tsaka pa lang nila pagdedebatihan yung mga ebidensya na yan. Imagine ninyo, ubos na agad yung oras. Diba? Pwede siguro yan, 24 hours kayo dyan sa Senate. Pero hindi naman kaya yan. Diba? Sabi nga ng ibang mga ng mga ibang eksperto, sinasabi nila, hindi po pwedeng gano'n na mamadaliin ninyo yung impeachment. Diba? Ituloy ninyo yung proseso, hindi po pwedeng mamadaliin ninyo yung impeachment. We've dragged our feet for several months, and then suddenly we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of 3 days. What insanity is this? Tutol din si Senate President Chis Escudero sa minadaling paglilitis, pero buong Senado anya ang dapat magpasya sa schedule. Paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig? Ang nasasakdal at prosecution na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges. Hindi ko gusto si VP Sara pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Ginagamit na basihan sa agarang pagdaraos ng trial ang clause sa Article 11, Section 4 ng Saligang Batas na trial by the Senate shall proceed forthwith. Si Ascuna mismo ang nagpalagay ng salitang forthwith. Forthwith, in the necessarily right away, there can be some delay as long as it's reasonable. Ang defense team ni Duterte binigyan diin na may constitutional infirmity o kahinaan sa konstitusyon ang pagpapagulong ng impeachment process. Anila, hindi dapat ginagamit ang impeachment process na sandata upang gipitin, patahimikin o alisin ang mga kalaban sa politika. Isaan nila itong mekanismong itinakda ng saligang batas at hindi political tool. Ayon sa Office of the Vice President, nasa Kuala Lumpur, Malaysia ngayon si Duterte para gunitain ang Araw ng Kalayaan sa Huwebes, June 12. Grabe, no? Nasa ibang bansa na naman si VP Sara. Joseph Morong Ano? Imagine ninyo, nasa ibang bansa na naman pala siya. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Anong masasabi ninyo dyan, mga babayan? No? I-comment nyo na lang po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? Kita-kits ulit tayo sa ating next video upload. Dito muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.